Ibigin ang kaaway, ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Ito yung pahayag ni Jesus. Madaling sabihin, pero kuminsan mahirap simulan. Yung pagkilos na ito ay hindi lahat ay kinakailangan ng mayroong malalim na pundasyon. At ano yung malalim na pundasyon? Yung pundasyon nakaakibat tulad din ng paanyaya natin kahapon, yung pagpapala. So, kaya kinakailangan malalim yung ating pagkaunawa na alin. Pinagpapala tayo ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Bahagi ho. Kasi yun yung kinakailangan munang bigyan ng diin. Na hindi ka lamang gagawa sapagkat babalikan ka. Ngunit gumagawa ka sapagkat una at higit sa lahat ay binigyan ka na, pinagpala ka na ng Diyos. Ikaw na kabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Sabi ko nga, yun ang huwag nating kalimutan na alin, ang tinatawag nating kasarinlan, identity. Identity na alin, mga tagasunod tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga mananampalataya tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay mga Katolikong Kristiyano. Pero hindi naman nahulugan na ito ay, kung tawagin natin, ay, sabi nga po natin, ay ilalagay din naman natin yung ating sarili, sa higit na kapahamakan. Kasi sabi nga, baka mamaya ay ilalagay natin ang ating sarili na kung saan ay pwede tayong abusuin. Maaari. Maaari din naman yun. Pero ibig sabihin, ay hindi yun ang pinakapunto. Ngunit ang pinakapunto ay ang gumawa ng mabuti. Ang gumawa ng mabuti kahit ginagawan ka ng masama. Kaya ang umibig kahit hindi ka iniibig, kahit kinamumuhian ka, bahagi yun na kung saan ay makita natin. At saan yun higit na pag-uugutan natin, hindi kasi natin ito magagawa kung hindi natin naramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Yun nawa yung makita ko natin. Kaya napakahalaga yung pagninilay sa harapan ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagninilay sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinamanig sa atin. Na bahagi ho na makita natin. Kaya kung iisa-isahin natin, katulad po halimbawa na gawa ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. So, bahagi ho. So, kapag napupuot sa inyo, gumawa pa rin ng mabuti. Bakit? Mabuti ka. Hindi sapagkat yung tao na napupuot sa inyo ay gusto mong balikan. Sabi ko nga, babalik ka doon sa pinakakasarinlan mo. Ano ka? Mabuti ka. Kaya, gumawa ka ng mabuti. Kahit na, alam mo, it will never be appreciated. Pero pag nagagawa ng mabuti, it is you who are. Ikaw yun Mabuti. Yun ang panghawakan mo. Kaya ka gumagawa
Kahit sino yung kaharap mo. Kasi bakit? Mabuti ka. Kahit hindi ka kilalanin. Sapagkat ang mahalaga ay alin, kilala mo ang sarili mo. Ikaw ay mabuti. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. No? So, yung idalangin ninyo ang mga api sa inyo. Bakit? Kasi kapag hindi mo idalangin yung mga api sa inyo, mumurahin mo yun. Kaya, ang isang pamaraan para labanan yung bahagi na inialin in prayer. Inaapi ka, ay do not look down on yourself. Huwag mong maliitin yung sarili mo kasi inapi ka. Ipanalangin mo siya sapagkat bahagi mo yun ng pagkilos. Alam mo, hindi lang ikaw ang peperwisyuhin niya. Maraming pang iba at kahit na yung kanyang sarili. Ano pa? Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Ibig sabihin, ay do not retaliate. Sabi nga, kuminsan ng iba ay alin, bakit hindi na lamang pigilan yung isang pagkasampal? Kasi pag pinigilan mo yan, ay bugbugan yan. So, mabuti sana kung tumigil yan. Ano pa? Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. So, alam natin para sa mga tao na nagnanakaw, sabihin ka bang kuminsan kasi balabal, mahalaga po ito sa mga Israelita. Parang sinabi mo na rin ito na yan ito, parang suicide. Ibig sabihin, do not resist. Kapag sinabi sa iyo, buhay mo pera, ibigay mo na lang yung pera. Kuminsan, cellphone o pera, ibigay mo na lang yung cellphone. Kaysa yung buhay mo ang mawala. Kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin. Mabigat ito, no? Paang mga iyon. So, kapag kinunan ka ng bahayan lupa, huwag mo nang babawiin. No? Parang napakahirap ata, no? Ang pagkilos na ito. No? Sa Israel, yan yung pinag-aawayan, lupa. Pagkakataon na kung saan ay hanggang ngayon ay alin, ay sabi nga po natin, ay dumadanak ang maraming dugo at bahagi yun na medyo mabigat ito, lalo-lalo sa kaisipan ng yung mga Arabo, no? Kasi doon talagang bahagi yun, no? Kapag sinabi mo na lupa ito, no? Pag kinuha sa iyo, ibibigay mo lang, no? Kaya nagkakagulo ngayon ng mga Israelita at saka Hamas. Baha pagkakataon na medyo may kabigatan. Pero bahagi yun na kung saan ni alin, siguro sinasabi rito yun, during the takeover. Sapagkat ay kapag niresist mo yun, ay baka pati ikaw ay madali. Pagkatapos ay sinabi, gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin ng iba sa inyo. Bahagi o na kung saan ang patayan ay pinapahayag na Jesus rito alin ay to minimize enmity. Ibig sabihin ay
Huwag salubungin ang galit ng kapwa galit, sapagkat magsasabog lamang. Ano pa? Yung paanyaya na pinahayag na Jesus si Helen, yung universal na pag-ibig. Yung pag-ibig para sa lahat. Medyo mahirap po ito sapagkat sanay tayo na ibigin lamang yung mga umiibig sa atin. Sa mga hindi umiibig sa atin, wala tayong pakialam. Pero yung hamon na pinapahayag na Jesus, ay ibigin ang para sa lahat. Kaya nga, medyo mabibigat yung mga ipinahayag rito. Gumawa ng mabuti kahit na sa mga taong gumagawa ng masama. Yung magpahiram, magpautang, isang usapin yung magpautang, mangungutang sa inyo, alam mong hindi makababayad, anong gagawin mo? Nanghihiram sa iyo na 100, alam mong hindi naman niya babayaran, bigyan mo na lamang kung anong mayroon ka, at hindi na umasa na babayaran pa. At sabihin mo sa kanya, o ito, bigay ko na ito sa iyo. Huwag mo nang babayaran. Bigay na lang. Huwag nang magpautang. Kasi kuminsan kapag pinautang natin, sasakit ng loob ninyo. Hindi nakababayad. Stress pa buhay ninyo. Mas malaki pa yung babayaran ninyo sa doktor kaysa doon sa pinautang ninyo. Kaya kung sa tingin nyo sa taong ito na hindi naman marunong magbayad, ay di bayaran ninyo, ay bigay na lang ninyo. Kung umuutang sa inyo, at sa tingin nyo naman kaya magbayad, ay yung ipautang lang ninyo ay yung kaya ninyong ipautang. Mag-ingat kayo doon sa mga taong scammer, lalong-lalo na yung malalaki ang tubo. Hindi totoo yun. May scam lang kayo. At kalimitan, sinasabi ng iba, kung sakali mang ikay magpapautang, hindi mo namang kapamilya, ay kahit na walang tubo, put it in writing. Yun ang isa sa mga pahayag rito. Pero yun nga, kung hindi ka magpapautang, magbigay ka na lang. Magpahiram kayo na hindi umasa ng anumang kabayaran. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Always, sabi nga natin, always leave a room for improvement. Bahagi yun. Kaysa tuldukan natin, yung isang tao, instead na tuldok, uwit. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patawarin kayo ng Diyos. So isa po mahalaga na makita rin natin ay magpatawad tayo. Kaya napakahalaga yung pusong handang magpatawad. Kaya sa mga pagkukulang ng iba, pagkakataon na kung saan ay kinakailangan natin sanayin yung ating sarili. Pwede yung yung kuminsan, isa sa mga practice na ginagawa ko ay halimbawa may taong
nagbigay ng sakit ng damdamin, ay inuulit-ulit ko sa sarili ko, pinapatawad kita, binabanggit ko yung pangalan. Bahagi ko yun sapagkat sabi nga natin, kinakailangan natin ng patuloy na panalangin. Kasi kapag hindi natin pinatawad yan, didikit yan sa puso natin, magkakalamat yan. At kapag hindi natin napatawad yan, kapag nakita natin uli yun, sige, kirot uli yung ating puso. Kasi bakit? Hindi natin pa napapatawad. Kaya kapag may nakita kayong mga tao, at kapag nakita nyo, mayroon kayong naramdaman ng kirot sa inyong puso, pray for forgiveness. Panginoon, tulungan mo akong mapatawad ang taong ito. Bahagi yun. At yun ay alin, magbibigay sa atin ng kapanatagan ng kalooban. So sinasabi ni Jesus ito, hindi para doon sa gumagawa ng masama. Hindi ito para doon sa mga walang niya. Ito ay alin, ay protection natin na tunay na tumutugon sa panawagan ng may kapal. Huwag natin pagbili, yung quotation mark, yung ating pananampalataya bilang mga mabubuting tao simply because ginawan tayo ng masama. Bakit? Hindi tayo masama. Mabuti tayo.